Himayin pa natin ang mga nangyari sa ika-14 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin si Prosecution Counsel at spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr. Magandang hapon po, Attorney Tolosa. Magandang hapon, Ninya, at magandang hapon din sa lahat ng inyong mga tiga-subaybay ngayong araw. Attorney, nagsampa ng reklamo ang DOJ ng grave threats sa Quezon City RTC laban kay VP Sara Duterte. Ano po ang reaksyon ninyo dito? Hindi raw po ba ito double jeopardy? At may papaliwanag niyo raw ba sa amin yung pagkakaiba ng pagsasampa ng reklamo sa RTC at itong dinidinig sa impeachment court na grave threats? Yes, hindi naman ho, no, dahil magkaiba naman yung nature ng dalawang legal actions na yan. Dito sa impeachment proceedings, ang pinag-uusapan natin dito ultimately is the fitness, no, to remain in office. So yun ang pinag-uusapan dito, ang penalty, no, if the Vice President will be found guilty, it will be removal from office and perpetual disqualification, no, from holding public office. So walang any criminal liability na ma-impose, no, sa vice presidente sa paglilitis na to. Ngayon, yung sinampa naman na grave threats, ito naman yung criminal action that was instituted before the DOJ. So ang penalty naman dyan, of course, if she will be held guilty, no, kapag lalo na pag kung aakyat itong kaso na to, sasampa siya sa husgado, tapos siya ay mako-convict. Ang penalty dyan ay imprisonment. So ito naman yung criminal aspect. So clearly, yung principle ng double jeopardy will not apply dahil nag-a-apply lang yan, no, yung hindi ka pwedeng makasuhan ng criminal na kaso ng dalawang beses. So as I've explained, magkaiba naman ang nature ng dalawang ito. Oo nga po. So kahit nasabihin na natin nagkaroon na ng desisyon sa impeachment trial, itong pagsasampa ng criminal case ng DOJ ay pwedeng matuloy at iba rin yung consequences like yung imprisonment, sabi niyo nga po, attorney. That is correct, Ninya. Yeah. And attorney, para po sa aming audience, ano ba talaga ang legal definition ng confidential funds under Joint Circular 2015-01? Bakit raw hindi ito pwede gamitin sa mga regular na projects tulad ng tree planting, medical missions o Christmas party? Yes, no. Dahil this should be connected to the confidential operations, no, of the agency that will use them. At dahil dito sa Joint Circular 2015-01, no, na ito yung sinusundan na patakaran para sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds. Nakalagay dito, merong very specific purposes lang, no, kung saan pwedeng gamitin ang confidential funds. At hindi yan papasok, no, tulad ng sinabi ng testigo kanina, si Ms. Aileen Del Campo, hindi papasok ang mga ganyang klaseng activities, no, dito sa exclusive list of allowed purposes. Attorney, tungkol naman tayo sa mga pangalang lumabas sa trial tulad ni may J. Camote, may Miggy Mango, may Xiao Me o Christine Applegate Estrada. At kung ano-ano pa, may narinig po akong Hanilet, may Heart, merong Escudero, may Ongpauco. Parang pamilyar kasi yung mga pangalan na to, no? Pinapayagan ba talaga sa ilalim ng ating batas o COA rules ang paggamit ng mga ganitong aliases o pseudonyms bilang payee sa confidential funds para protektahan ang identity ng informants? Yeah, so to answer that, I will refer you to the response given by witnesses. No, sabi nila, hindi yan expressly allowed under the rules. No, but sabi nila, ang mas importante sa mga bagay na mga to sa acknowledgement receipts, more than the names, ay tignan pa yung mga ibang issues dyan. Tulad kanina, may mga ibang acknowledgement receipts ni walang pangalan kung sinong tumanggap. May mga acknowledgement receipts, ang date nila ay bago yung covered period.
no? Meron ding acknowledgement receipts na nakalagay tulad ng mga nakita natin sa mga nagdang pagtinig, nakalagay there for medical supplies. Pero sabi nga ng witness, wala namang kalakip na mga official receipts na magpapatunay na talagang merong mga ginamit, biniling gamot, no? Meron ding mga iba kanina official receipts. Makikita natin sa isang araw, pare-pareho ang petsa nila kung kailan supposedly natanggap itong mga pera na to, no? Pero makikita sa loob ng isang araw, napakadaming iba't ibang lugar, no? Sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, more than the names, no, itong mga bagay na to ay importante ding to take note, no, in determining kung meron bang problema dito sa pag-liquidate ng Office of the Vice President, the Department of Education, sa kanilang paggamit ng confidential funds. Attorney Tolosa, ito ba yung nag-comment nga si Attorney Kapunan yung hindi raw siya Superman o kung siya si Superman ay kaya niyang puntahan yung iba't ibang lugar na to, mukhang iba-ibang isla sa buong Pilipinas. At tama ba, if I remember it right, isa lang yung date? Tama ho yun, no? At hindi lang isang pagkakataon yun, madaming na-point out, no, ng mga acknowledgement receipts or evidence of payment supposedly na ganyan ang sitwasyon. Pare-pareho, iisang date, iba-ibang lugar. At tulad nga ng sinabi kanina, ang special disbursement officer, siya ang may karapatan at responsibilidad na magbigay nito mga pera na to sa iba-ibang tao na tumanggap, no? So, kung isang tao lang ang may authority na ipamigay, no, or ibayad itong pera na to, yun yung malaking katanungan na sinasabi nga kanina, Attorney Kapunan, paano niya nagawa, no, na ibigay itong pera na to sa iba-ibang tao na nandoon sa iba't ibang parte ng Pilipinas on the same day. So pwede ho bang marami yung nagbibigay o isa lang, yung disbursing officer ba yon? Well, tulad ho ng sinabi kanina, no, witness natin, nakalagay mismo yan doon sa joint circular, yung authorized na special disbursement officer, siya talaga ang may responsibilidad, no, at authority na mamigay nito or mag-disburse nitong confidential funds nito. In fact, she pointed to a particular provision na itong joint circular nagsasabi na hindi mo yan pwedeng ilipat sa ibang tao. Opo. Kung let's say dineposit na lang niya, 'di ba? Pina-deposit, hindi naman kailangang personal at hindi niya kailangang maging Superman. So, i-deposit na lang niya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ano pong masasabi niyo doon? Ang naging tugon ng witness kanina is ang appreciation niya as the person who audited, no, this liquidation. Doon sa nakalagay na address doon, ang ibig sabihin ay address kung saan binigay yung pera. Okay, na hindi dineposit, kumbaga Yes. inabot. Kung saan natanggap. Yes, kung saan Oo, inabot. Yes. I see. Yeah. Well, attorney, pakilinaw nga po kung sasabihin ng defense ng mga code name ang mga ito, ano po ba ang hinahanap ng batas o ng COA para ma-verify kung may totoo at totoong transaction sa likod ng mga resibong ito? But before answering that, balikan ko lang quickly, no, yung sinabi mo, kung deposit. Well, kung deposit yan, then dapat meron silang deposit slips. But narinig na naman natin sa lahat ng mga dokumento na sinubmit ng Office of the Vice President, the Department of Education, sa COA, no, to liquidate the use of confidential funds. Wala naman, no, nabigay ng mga deposit slips. Now, to answer your question, no, with respect dun sa aliases, I'll have to confine my response to the answers that were already given by the witnesses, no, who have testified so far. At ang nasabi nila so far, hindi pa sila nag-focus dun sa mga use of aliases dahil nga ang ginawa nilang audit ay compliance audit muna. At ito ay nakabase lang doon sa mga dokumento na sinumite sa kanila. So, at the time that they conducted this audit, wala silang paraan para malaman kung itong mga pangalan nito ay totoong pangalan ng mga totoong tao or aliases lang dahil wala namang indication kung aliases ba yan, no?
Opo. Attorney, lagi nating naririnig yung notice of disallowance mula sa COA. In layman's terms, kapag na-disallow ba ng COA, let's say itong 73.2 million na gastos, ibig sabihin ba agad niyan ay may naganap na krimen o pagnanakaw? And may follow-up po dyan, may phone-in question dito. They always hear the word stipulate para po sa ating mga kababayan. Ano bang ibig sabihin ng stipulate? Okay. To be completely accurate with what was stated by the witness, no, as it relates to the notice of the allowance issued here, ang ginamit niya term ay irregularity. No, at in-explain niya bakit merong irregularity, no, at naging rason kung bakit nag-issue ng notice of disallowance dahil nga hindi sila nakasunod dun sa mga alituntunin na nakapaloob dun sa Joint Circular 2015-01. So madami siyang sinabing mga importanteng bagay dyan, no, o na rason, ano yung mga linabag na provisions ng Joint Circular na yan, kasama na yung naging pag-amin ng Special Disbursement Officer na inutusan siya mismo ng Vice Presidente na ibigay itong pera na to sa third party na mahigpit na pinagbabawal under the Joint Circular. Now, ano naman ang stipulation? Ibig sabihin lang nito ay pagkakasundo ng magkabilang partido. No, pwede itong magkasundo sa isang sa isang dokumento o sa isang question of fact, no, dito sa mga pagdinig na narinig natin to in the recent days, ginagamit ito paukol dun sa mga exhibits, no, or tong mga documentary evidence na magkabilang panig na pareho naman, no, dahil ito yung mga liquidation reports na sinumite mismo ng Office of the Vice President and Department of Education sa Commission on Audit. So gusto sana natin para mapabilis no, yung paglilitis, hindi na kailangan isa-isahin pa ng testigo namin itong dokumento na to para ma-identify at ma-authenticate. Magkakasundo na lang kami ng kabilang panig na let's agree no, na authentic itong mga documents ng mga ito. Since, again, pareho naman natin itong gagamitin at ebidensya. In fact, sa inyo nang galing ito. But as we've seen, no, they've continued to refuse to stipulate. In fact, kahit na yung hinihingi na lang natin, na ikumpara natin itong mga dokumentong meron natin before the clerk of court bago mangyari itong hearing, hindi pa rin sila pumayag. Yun nga po, so anong effect dito sa kaso if they do not agree or stipulate yung mga exhibits na ito? We will still prove that they're authentic. Ang nagiging problema lang, mas tumatagal no, yung paglilitis imbes na we can avoid these kinds of delay. Kasi nga, precisely, kaya merong pre-trial conference. Ang purpose diyan, isa sa mga bagay diyan, yung pre-marking of documents, na magkakaroon ng pagkakataon, magkabilang panig na pagkumpara ang mga dokumento nila kung common exhibits naman sila or paparehong dokumento yan at parehong gagamitin bilang ebidensya. Hindi sila pumayag noon. Narinig natin doon sa last week, no, nung Wednesday, inutusan ng presiding officer magkabilang panig na magkita bago sana yung paglilitis kahapon, no, na nangyari today, precisely again para pagkumpara na naman ang dokumento nila para makita kung pareho yan para mas mapabilis na ang pagdinig. Narinig din natin kanina, no, hindi din nila tinanggi na ang binigay namin nila sa aming date, no, para gawin ito ay sa Friday. Obviously, hindi rin makakatulong, no, dahil nga ang purpose niyan sana gawin yan bago yung paglilitis ngayong araw, bago tumestigo si Masaylin del Campo. Ito ba yung ginos daw kayo, hindi kayo sinipot? Yes, Nina, no, yun yung tinutukoy kanina ni Attorney Capunan. Do you think there's a deliberate delay? Again, sasabihin ko na hindi ko sasabihin na sinasadya nila ito, no, kung yan ang intention talaga nila na mag-cause ng delay dito. But ang sasabihin ko sa puntong ito napakaliwanag na. Kung sinasadya man nila o hindi, walang question na itong ginagawa nila ay nakaka-cause ng delay. Opo. Alright, maraming salamat sa panahon po ninyo, Prosecution Counsel and Spokesperson, Attorney J. Tolosa Jr. Magandang gabi po.
Magandang gabi din, Ninat. Maraming salamat.